Gusto ko rin makinig, yung mga bashers natin. Gusto ko rin makinig ng mga bayaran ng mga trolls. At Uy, ano nang sabi? bayaran ng mga vloggers. Uy, bayaran ng mga trolls at bayaran ng mga vlogger, makinig daw kayo. Ha? Merong sasabihin si Abante. Oh, makinig kayo ha. Bayaran. Alam nga naman sabihin nyo, wala kaming bayad. Ang dami ng mga ebidensya naglabasan, i-deny nyo pa rin. Kaya makinig kayo. Gusto kong makinig kayo para makita niyo yung katangahan ninyo. Oh, makinig daw kayo para makita nyo yung katangahan ninyo. Kasi kung hindi kayo makikinig, kahit alam nyo ng tanga kayo, feeling nyo pa rin, matalino kayo. Oh, Erwin Pep, shoutout ha. Ayoko na, ang cute naman ang pangalan mo. Oh, Pep na lang yung pagbasa ko niyan. Ah. Makinig kayo para makita yung katangahan nyo mga DD-shits. Oh, babanatan kayo ngayon ni Abante. Oh, mga animal kayo. Bakit may Quadcom? Bakit Oh, sikat ang Pilipinas sa abroad. Na balita korupsyon sa administrasyon PBBM, nakakaiyak. Oh, alam ko may mga viewers tayo dito. Ipipin ko to ah. Alam ko may mga viewers tayo dito na nasa abroad ngayon. Okay? Oh, press 1. Eto ha, press 1 kung sikat sa abroad ang pangungurakot ng mga Duterte. Press 2 kung naniniwala kayo sa sinasabi ni Ricky Medina na isang inutil. Press 1 kung yung mga nasa abroad lang ha. Yung mga nasa abroad ngayon. Oh, press 1 kung naniniwala kayo at umaabot sa inyo yung balita diyan na grabe mangurakot yung mga Duterte. Oh, tingnan natin anong sikat. Oh. Sige nga. Oh, Ricky Medina. Paano yan? Eh, nag-press 1 silang lahat. Ang sikat daw sa abroad, yung pagnanakaw ng mga DDS, ng mga Duterte. Oh. Akala ko ba, ang Marcos ang magnanakaw? Eh, bakit nag-press 1 tong mga to? Nang magnanakaw daw, ang sikat daw sa abroad ngayon, mga Duterte, sikat sa pagnanakaw. Diba? Oh. Ano yan? Fake news ka na naman. Kaka-comment mo lang, sunog ka na agad. Yeah. Nakita nyo naman. Kaka-comment pa lang, sunog na agad. Tapos yung nagsasalita na si Ricky Medina, nandito sa Pinas. Mami Amilay, shoutout po ha. Nandito siya sa Pinas. Tapos sikat daw sa abroad, yung pagnanakaw ng mga Marcos. Eh bakit sinasabi nito mga nagko-comment sa akin na mas sikat, okay, yung pagnanakaw ng mga Duterte? Kasi yung sinasabi nyo, magnanakaw yung mga Marcos. Gawa-gawa nyo yan eh. Kasi nungalingan nyo yan eh. Diba? Ah, sunog na naman. Comment pa. Sige lang. sama-sama ang public accounts, ang public order and safety, ang dangerous drugs at human rights. Sapagkat pare-pareho ang mga taong pinapatawag namin to shed light on what is happening to our country. Ang proliferation ng illegal pogo sa ating bansa dahilan sa pagdagsa ng mga Chinese na mahigit kumulang na 300,000. Ang tanong ay ganito, sino ang nagbigay ng birth certificate sa kanila na naniniwala kaming fraudulently acquired? Paano sila nakakuha ng passport? Paano sila nakabili ng large tract of land samantalang marami tayong mga kababayan na wala... Siyempre, isa lang ang sagot dyan. Sino ba yung presidente noon? Diba si Digong? Untouchable siya noon. Kaya lahat ng yan, lahat ng mga sinasabi ni Abante dito, may alam si Digong dyan. Diba? Kasi sabi nga ni Digong gawin nyo na lang probinsya yung ano daw, Pilipinas, gawin probinsya ng China.
Bakit? Kasi, si Digong po, mas malaki po ang kinikita niya sa mga chikoy. Di ba? Lalo na pagdating sa mga illegal. Oh, ganun yun. Eh kaya nga ayaw ni Digong sa Amerika. Kasi anong mong mapapala ni Digong sa Amerika? Eh alam niyo naman si Digong makasarili. Walang pagmamahal sa bansa. 'Di ba? Mahal niya lang yung bulsa niya. Pero yung bansa, wala po siyang pagmamahal. Yan yung klaro dyan. Man lang maliit na lupa na pagtatayuan ng kanilang bahay. Fraudulently acquired lands through bogus corporations. Sinabi ng dating leader ng past administration na ginawa niya ang nagawa niya sapagkat, as I quote, I love this country. Billions of pogo money exchange hands between... Wait lang. May ipipin lang ako Ayan. O, nabasa nyo yung comment niya dyan. O, kupal ka rin eh. O, sabi ni Ray Bartulay, kupal ako matagal na. Inukupal ko kayo araw-araw. O, hindi lang pangungupal yung ginagawa ko. Binababoy ko pa kayo. Diba? Winawalang hiya ko pa kayo. Hindi lang yun. Pinagkakakitaan ko pa yung amo nyo. Kino-content ko araw-araw para pagkakitaan ko. O diba ang sakit? Ang sakit ano? Sasabihin nyo, wag mo nang banatan yung Duterte. Ginagamit mo si Tatay Digong, gagamitin ko talaga. Para lumabas yung mga baho niya sikreto at kumikita pa ako. At least, bayad naman ako ng YouTube. Sabi ng YouTube, sige, banatan mo yan. Akong bahala sa'yo. Oh. Nakikita nyo na yung sungay ko dito? Oh. Matulis ang sungay ni Ballpoint Man. Titigan nyo mabuti. Oh, may sungay ako, di ba? Kaya kung sasabihin yung kupal ako, hindi lang kupal. Mas matindi pa sa kupal. Mga bobo. This Chinese and some high public officials in the past administration. Adrian, shoutout po. Pagmamahal ba sa bayan ito? Or tulad ng sinabi ng Biblia, pagmamahal ba? Ano sinabi dito? Balik nga natin. Gawa niya sapagkat, as I quote, I love this country. I love this country. Kay ibaligya ta mo. I love this country kasi ibebenta ko kayo. Ganun yun. I love this country kasi dito ako yayaman, dito mapuno yung bulsa ko. Kaya niya pala mahal ang Pilipinas. Kasi siya lang ang magbibinipisyo. Bulsa niya lang yung mapupuno. I love this country. Billions of pogo money exchange hands between this Chinese and some high public officials in the past administration. Pagmamahal ba sa bayan ito? Shasha Flores, shoutout po Pagmamahal sa bulsa. Yun yung totoo dyan. Bulsa. Bulsa yung mahal, hindi yung bansa. Or tulad ng sinabi ng Biblia, the love of money is the root of all evil. Pagmamahal ba sa bayan? If you allowed the hundreds of thousands of Chinese to come here who do not even love this country? Mga Chinese nandito lang para magkalat ng kademonyuhan sa ating lugar, sa ating bansa. Diba? Nandito sila para magtayo ng mga illegal dito. Nandito sila para babuyin yung ating bansa. Tinan mo yung mga inchik na illegal. Pasok sila ngayon sa Pinas, nagninegosyo.
Tapos yung mga ano natin, kapwa natin Pilipino na ginawa nilang alipin, hindi pa nila binabayaran ng tama. 'Di ba? Yan, alam nyo, kung ako lang maging presidente, ano po yung tutukan ko? Yung kapansanan ng utak ng mga illegal na inchik. Kasi, tingnan nyo sino bang palaging may issue sa mga hindi nagbabayad ng tama? Di ba mga inchik? Hindi ko po nila lahat. Yung mga hindi lang po nagbabayad ng tama. Di ba karamihan inchik? Presidente ka, digong. Oo. Alam mo, ang problema ng mga Pilipino, palaging kulang sa pasahod yung mga company ng mga inchik na yan. Bakit hindi mo sinusolusyonan? Kung talagang mahal mo yung bansang ito, syempre kasama yung mga Pilipino. Oh, 'di ba? Sa pagmamahal mo dapat. Pero bakit hindi mo sinusolusyonan? Magulat tayo, may pupunta sa tulpo, nagsumbong kasi kulang yung pasahod. Hindi naman kayang solusyonan ng tulpo yan eh. Kasi limitado lang po ang kakayahan nilang pagtingin diyan sa pagbusisi diyan sa mga illegal na yan. Ang may kakayahan po talaga niyan etong presidente na si Digong, pero hindi niya inaksyonan kasi alam niyo kung bakit? Kaibigan niya yung mga drug lord o yung mga gumagawa ng illegal. Diyan siya kumikita eh. 'Di ba? Bakit nga naman siya action? Pagamahal ba sa bayan? Basahin ko lang to katulad ni Rolando, pangalan pa lang ang pangit na. 'Di ba? Pangalan pa lang ni Rolando, ang pangit na. Alam mo, kung ako yan, pinangalan sa akin yung Rolando, sisipain ko sa mukha yung nanay ko. Mumurahin ko pa, sasabihin ko, Nay, ang pangit naman pinangalan mo sa akin. Rolando talaga. 'Di ba? Sipain mo yung nanay mo, Rolando. Kung patay na yung nanay mo, hukayin mo, durugin mo yung bungo. Tatanga-tanga yung nanay mo, pinangalanan ka, ang pangit pa. Rolando? Buguag yun ni Rolando eh. Mura makag-irumbuang. 'Di ba? Alam nyo, kung pangit yung leader nila, pangit din yung tagasunod. Kaya naman si Rolando. Pangit na nga yung pangalan nito, pangit pa yung muka. O yung mukha nito mo, puwit ko lang. Buti pa nga yung puwit ko, hindi mo ka-level yung puwit ko. Kung mukha lang yung usapan, hindi ko na ilalaban mukha ko kasi pangit ka. 'Di ba? Puwit ko na lang, puwit ko versus mukha mo, pagtabihin natin, mas pugi pa yung puwit ko. Pangalan mo na nga, pangit na. Mukha mo, pangit pa rin. Utang ina mo ka. Rolando, pati buong pamilya mo. Nagmana siguro sa'yo. Sabi ni Bro Shito Channel, yabang mo host. Oo, mayabang talaga ko, putang ina mo ka. Bro Shito, mayabang talaga ako. Gusto mo pag-uumpugin ko kayo ng asawa mo? Alian ko kayo sa liig, ibitin ko kayo sa puno ng kamatis. Gusto mo? Sabihin mo lang. Putang ina mo. Bruchito Channel. 'Di ba? Wait lang, tingnan natin. Tingnan mo naman itong inutil na matandang ito. Oo. 'Di ba? Tatanga-tanga. Mayabang talaga ako, gusto mo ibitin kita? Or kung papalag ka, pumalag ka na lang, kita tayo. Nasasaktan ng putang inang matandang inutil. Ano? Nag-comment? Mag-comment ka! Huwag nyo i-hide, hayaan nyo yung inutil na matanda. Pinatay nyo na agad dyan hindi ka pumunta nung rally. Nag-rally kami dyan para kayong mga tanga dyan sa EDSA. Hanggang ngayon, nandyan pa rin kayo. Kami, nag-rally kami dyan, hindi kayo pumunta. Dapat pumunta ka, batukan kita Tanga-tanga ka. Nailagay mo sa bingit ng alanganin ng ekonomiya ng bansa. Aber, gumanda ba ang bansa natin? Nabawasan ba ang korupsyon? Ang PNP na dapat magbigay ng proteksyon sa ating mamamayan ay naging kanlungan ng mga drug syndicate.
Bakit? Pera. Kinakampihan natin ng war on drugs. Kinakampihan natin yan. Katulad ni katulad ni Brochito Channel. Kinakampihan niya yung war on drugs. Adik ka ba? Bangag ka ba, Brochito Channel? Tanong ko lang. Kasi kung bangag ka, pupuntahan kita. Ha? Bangag ka ba? Mag-comment ka nga dyan. Gumagamit ka ba? Gumagamit ka ba? Comment ka nga. Comment ka. Sabihin mo, oo o hindi. Dalawa lang yung sagot dyan. Oo o hindi. Sige. Kasi kung bangag ka, bibigyan kita ng oras. Puro ka salita. Huwag ka mag-alala. Ha? Kaya nga content creator eh. May content creator bang hindi nagsasalita? Tatahimik lang ako dito. Tanga ka rin eh. 'Di ba? Ano, Brochito Channel. Ikaw pag kumasa ka sa akin, matutuwa ko. Ano? Papalag ka ba? Huwag kang mag-alala, isang kamay lang gagamitin ko sa'yo. Hambalusin kita eh. Matanda ka ng inutil ka eh. Ano? Ha? Gusto mo, dalawa kayo ng asawa mo, pag-umpugin ko kayo. Ha? May asawa ka. Kita ko eh. Ano? Message mo ako dito para magkaintindihan tayo. Ha? Yan yung gusto ko pumapalag eh. Dito mo ako i-message. Diyan. Diyan mo ako i-message. Mayabang talaga ako. Huwag kang mag-alala. Tagal na ako mayabang. Oo. Hindi ako, hindi ako humble. Hindi ako humble. Hindi katulad yun, kunyari, bait-baitan. Ako hindi. Hindi talaga ako mabait. Ha? Humble-humble pa kayo kunyari. Kalukuhan. Diba? Message mo ako doon. Message mo ako, antayin kita. Matanda ka na, huwag mo sabihin, bakla ka rin. Ha? Huwag mo sabihin, bakla ka rin. Mag-uusap lang naman tayo. Usap lang. Huwag kang matakot. Tanda-tanda mo na, bayot ka pa. Pero bakit kinakailangan may mamatay o pinatay na mga 30,000 na tao na ang karamihan niyan ay mistaken identity? Meron ding 3 years old na bata na matay. 'Di ba? Ano 'yon? Gumagamit din 'yon? Kasi sabi niyo pag binanatan ka, pinatay ka sa panahon ni Digong, adik ka. So paano yung bata na 3 years old na pinatay? Adik din 'yon. 'Di ba? Yung iba maraming na frame up. Kaya yung mga sona ni Digong noon, hindi pala totoo lahat 'yun. Hindi pala totoo lahat 'yun. Bakit? Bakit ko nasabi? Merong na frame up na artista, gumagamit daw siya, kinulong 5 years mahigit, 5 years ba? 5 years mahigit, 5 years and 7 months, kinulong. And then yun, yung binida ni Digong sa sunan niya. 'Di ba? Ganun po yung ka-fake news. Sabi ni Brochito Channel, magkapera lang. Oo, pagkakakitaan ko nga yung inutil mong Digong. Pagkakakitaan ko. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Kasi lahat ng mga sikreto niyan, ibubunyag namin. Di lang naman ako nag-iisa, marami kami. 'Di ba? Ibubunyag namin yan. Kaya nga lang, sampal sa inyo. 'Di ba? Ang iba ay mga bata. Ang sabi ng isang senador na nakaupo, na dating PNP Director General, collateral damage. Collateral damage lang ba ang pagpatay? Yan ang gusto kong sagutin ng senador na yan. Collateral damage lang ba ang pagpatay kay Kian de los Santos? Collateral damage lang ba ang pagpatay sa isang 3 taong gulang sa Cebu?
Collateral damage na ba ang pagpatay sa isang 9 na taong gulang na bata doon sa Caloocan? Collateral damage? Ang pagpatay sa isang pinagtanungan lang kung nasaan si Pilo, hindi sa sinabi niya, hindi ko alam, pinatay. Yung Nagtanong lang, pinatay. Pero si Pilo ngayon buhay pa yata. Pero yung pinagtanungan, patay na. Alejandro Galang, shoutout po tanungan. Samantalang si Pilo ay buhay pa at naglalako ng drugs. Collateral damage ba ang pagpatay sa isang driver ng tricycle driver? Na nagsakay ng drug pusher? Pinatay yung drug pusher, pero pinatay din. Naghahanap buhay lang yung tao. Hindi naman alam nung driver na drug pusher pala yung sinakay niya. Pero nadamay. Diba? Nadamay. Ano yun? Addict din yung driver? Driver ng tricycle. Yung pa ay collateral damage. Pagamahal pa sa bayan ito. Kapag ang tao pumapatay ng marami, at binabayaran ang mga pumapatay, pagamahal ba sa bayan ito? Sunog yung mga DDS dito. Diba? Hindi sila makabanat ng maayos. Kay Abante. Diba? Kasi sampal sa kanila to eh. Papatayin mo yung mga inosenteng tao, pagmamahal ba yan? Pagmamahal ba sa bayan yan? O pagmamahal sa bulsa? Kasi every time na meron silang mapapatay, may reward sila. Yung mga pulis noon. Max24, shoutout po may reward. Kaya pala, kahit inosente, hala, patay dito, patay doon. Magkalaman lang yung bulsa. Kung sabihin sa inyo, there is not one family that has the monopoly of love of this country. There are almost 120 million Filipinos, and most of these Filipinos love their country. Ayaw natin na mayroon lang isang pamilya na magsasabi na sila ang nagmamahal sa bansang ito. Yes. Diba? Hindi naman sasabihin ni Digong, I love this country. Siguro baliktad. Tayo pa yung totoong nagmamahal sa bansang ito. Kumpara kay Digong. Diba? Kasi si Digong, iba yung ano niya eh. Iba yung galawan eh. Gusto ni Digong, alam niyo ganito kasi yan. Ang gusto kasi ni Digong, takutin yung mga Pilipino. Ang plano ni Digong, takutin yung mga Pilipino para sila ang maghari-harian dito sa ating bansa. At ang plano ni Digong, ang buong bansa, buong Pilipinas, gagawin niyang parang Davao. Paano mo nasabi bullpoint man na parang Davao? Kasi ganito yan. Gusto niya, pagbaba niya ng pagka-presidente, ang magiging presidente naman, yung kanyang anak. Parang ang gagawin nila, palit-palit lang sila, magpapalit-palit. Diba sa Davao nga, 33 years sila dyan, pamilya lang nila, yung namuno dyan sa Davao, walang ibang naging mayor kundi pamilya nila. Parang ganun din ang gusto nilang gawin sa buong bansa. Kasi tingnan mo, sa Davao takot ang mga tao dun sa kanila. Bawal kumontra. Kasi nga uso ang ano dun, patayan dun. Diba? Alam ng mga taga Davao yan. Kaya yun ang gusto ni Digong. Ipakita niya sa buong bansa na siya ang maangas. Diba? Pumapatay sila para ang buong bansa matakot at bawal na siyang kontrahin. Hindi na siya kukontrahin. Kasi may takot na eh. Pero yun yung pagkakamali ni Digong. Akala niya, yung ginawa niya sa Davao, kaya niyang gawin sa buong bansa. Yun yung malaking pagkakamali mo, Digong. Diba? Kung ang taga Davao takot sa'yo, wag mong lahatin ang buong bansa. Wag mong nilalahat. Tingnan mo ngayon, tagilid ka. Dahil palpak ang ginawa mo. Palpak ka. Diba? O kaya ang ginawa mo kanina, nireaksyonan nga natin yun, umiyak ka na lang. Nagdrama. Nag-iyak-iyak. Diba? Galit tayo. Bakit may Quadcom? Galit tayo sa masama na tinutulak ang bansa sa kasamaan.
Bakit may Quadcom? Galit tayo sa Pogo o anumang sugal na lalong nagpapahirap sa ating bayan at nagpapayaman sa ilan. Galit tayo sa droga na pumapatay. Eh paano nga? Galit nga tayo sa droga. Pero si Digong gusto daw floating. Sabi nga niya, gusto ko floating. Gusto daw niya lutang siya. Imagine, meron pala tayong presidente noon na lutang. KO! May lutang tayong presidente. Kaya Sa maraming ating Kaya pala nagkalitsi-litsi yung ating bansa eh. Dahil may lutang tayong presidente noon. kabataan. Galit tayo sa mga human rights violations. Lord, sino ba yung vlogger na hinuli? Wala pa akong update eh. May hinuli bang vlogger? Wala pa akong alam eh. Ito man ay agents ng pamahalaan o NPAs o terorista o mga kriminal na naghahasik ng kaguluhan sa ating mahal na bayan. Ma'am Adila Braso, shoutout po ah. Hindi po tayo terorista. Ano po? Hindi tayo terorista. Hindi tayo komunista. Hindi tayo diktatorya. Tayo ay demokrasya na nagmamahal sa isang malayang bansa. May mga sinabi mga ulol sa kabila, ayaw naman siya. Fake news yun! Alam nyo, focus kayo dun sa mainstream media. Kung may hinuli mang vlogger, sila yun, sila yung uhulihin. Sila sa kabila. Kasi, tinututukan po ng NBI ngayon yung kapansanan nila sa utak. Anong kapansanan yun, Bullpoint Man? Yung ka-fake newsan nila. Tinututukan po yan ng NBI ngayon. Ha? Bawat isa sa kanila ngayon, iniimbestigahan. Kasi fake news sila. Kaya kung may huhulihin man pong vlogger, sa kabila yun. Okay? Hindi po dito sa sumusuporta sa administrasyon. Hindi po hahayaan ng ating mahal na Pangulo na hulihin yung mga vlogger na naglalabas lang ng katotohanan. Hindi po papayag ang Pangulo niyan. Ha? Hindi papayag. Pero yung mga fake news na mga vlogger, ay handa na kayo. Diba? Handa na kayo. Kapit lang kay Digong. Tandaan nyo. Inuulit ko. Hindi po papayag ang mahal na Pangulo na hulihin yung mga vlogger na naglalabas lang ng tamang balita, katotohanan. Hindi po. Pero yung mga fake news, sila ang humanda. respeto sa saligang batas, sa karapatang pantao, sa mararangal na mga public officials. Lalo Okay, salamat po sa 1,200 likes natin dyan. Huwag niyong kalimutan mag-like. Sabay-sabay po tayo mag-like. Sige nga. sa taong bayan. Ayaw natin na Sabi ni anong katotohanan yun? Ni isang tulay kahit kahoy walang naipagawa. Niknik mo. Pinatin. Totoo naman, si Digong, Boss Biondo TV, na bobo, totoo naman si Digong may napagawa. Mami Preci, shoutout po May napagawa naman si Digong. Isang tulay, binadgetan ng 600 million. Tol Banat Boy, shoutout sa iyo Support po natin si Banat Boy. Binadgetan ng 600 million, pero anong nangyari? Yung tulay na yun, umuuga. Bike lang ang pwedeng dumaan. Yun na ba yung nagawa ni Digong? Tulay? Umuuga? Ano yan? Tinipid sa materyales? Yung ibang pera, binulsa ba? Kasi malaki na po yun, 600 million kung gagawa ka ng tulay. Kung gagawa ka ng tulay, yung 600 million po, sobra-sobra na yan. Pero bakit umuuga? At totoo naman, may nagawa naman talaga si Digong. Meron naman, inaamin naman natin. Napaganda niya yung KOGC. Yun yung nagawa niya. Yung simbahan ng mga kulto,
Inunan niya. Alam mo na ngayon na may nagawa si Digong. At eto pa yung pinakamatinding nagawa ni Digong. Ang magnakaw. Ha? Yun yung nagawa niya eh. Diyan sila expert eh. O ayan, nasagot na kita, Boss Biondo TV. Ha? At least pinuri ko yung Digong mo na may nagawa talaga. Totoo naman eh, may nagawa. Graduate siya sa Magna. O, Magna. Diba? Talo pa yung cum laude dyan. Kasi yung cum laude, graduate sila, magtatrabaho pa yan, matagal pang yumaman yan kasi syempre mag-waiting sila sa sahod eh. Pero pag ikaw Magna, mas matindi pa yan sa cum laude. Alam niyo bakit? Instant yaman eh. Magna ka nga eh, Magna. Diba? Magna. Iyan yung pinaka-grabing talento. Iyan yung nagawa niya. KO! Diba? Ang proliferation of illegal gambling. Ayaw natin ng mga Chinese na gusto tayong sakupin. Ayaw natin ng ilang mga opisyal ng bayan na imbis na suportahan ang bayan ay nakikitulog sa higaan ng mga dayuhan. Ayaw natin ng illegal na droga. Ayaw natin ng patayan. Galit. Ayaw natin ng illegal na droga. Pero yung kabila, anong gusto? Illegal. Gusto ko floating. KO! Tayo dyan. Respetado natin ang batas. At dahil dito, Lods, paki-shoutout na lang ako at sa lahat ng ka-PBBM supporters. Allah, God bless and protect our beloved PBBM at sa ating bansang Pilipinas. Ayan shoutout kay City Mahasibil. Magandang gabi po sa'yo. mahal natin ang ating bayang Pilipinas. Yan, mga kaibigan, ang Quadcom. Kaya ngayon, nandito muli tayo. Tuloy po ang ating trabaho because we realize the gravity of the task before us. As a result of our hearings, we have already proposed legislation that will address the issues we have unearthed as we dug into the Raisa Sarip, shoutout. house and wife of extrajudicial killings. Pero hindi pa po natatapos sa pag-propose ng batas. As mentioned by our co-chair, Representative Barbers, we will also recommend the prosecution of those behind these monstrous killings. It is my hope, my prayer, that these recommendations are followed through so that justice is served for the families of the victims of the EJ case. Maraming salamat po. Gaffaville TV, shoutout. Alam nyo na ngayon. Nabanatan kayo ngayon ni Abante. Dahil nabanatan itong mga tangang vlogger-vloggeran sa kabila, nanggigil kay Abante. Siniraan din nila ng siniraan yung tao. Ang sinasabi po ni Abante dito, hindi po paninira yan sa mga vlogger-vloggeran sa kabila. Pero pag ang kabila bumanat dito kay Abante, may halong paninira. Diba? Kaya ingat-ingat sa mga naa-addict na. Ingat-ingat sa naa-addict na sa pamimake news. Baka madali kayo. Kaya hinay-hinay lang. Baka mamaya pag nadali kayo, sasabihin nyo, tanggigipit yan sa aming mga vlogger-vloggeran. Ginigipit kami. Ayaw naman palagi yung dahilan nila eh. Diba? Ginigipit daw sila. Diba? Made in China. Tinipid. Kaya, yung paggawa nyo ng kasinungalingan dyan sa kabila, warningan ko na. Si Badong, itong Bisdak Pilipinas na kulang na lang, higupin yung yung sipon niya. Laki ng butas ng ilong. Ingat ka, boy. Ingat ka ha. Baka mamaya magka-problema ka.
Dandan lang. Pwede namang mag-react. Wag lang mamimake news. Ha? Dandan lang. Imbis na masarap yung pinapakain mo sa anak mo, litson. Pag nakulong ka, wala na. Magtuyo na lang. Alam mo naman yung tuyo, nakaka-high blood. Pag paulit-ulit tuyo, ulam, ay nakaka-high blood po yan. Kaya ingat-ingat ka, bisdak. Yung engkanto na palaging nakaganon pag nag-thumbnail, sino yun? Si Aratelis, yung mongoloid. Ingat-ingat boy ha. Putang ina mo, ingat ka. Kasi baka mamaya madali ka, tinututukan pa naman ng NBI yung kapansanan nyo, yung ka-fake newsan nyo. Mahirap yung may kaso ngayon. Ay mga bayaderos dyan. Nako, pag nahuli talaga kayo na gumagawa kayo ng ka-fake newsan, shoot sa banga. 'Di ba?